Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon, okay? Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Para to sa mga no contact situation. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Meron ka dito, 7 of Swords. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Meron ditong 5 of Pentacles. Ace of Wands, reverse. Give me more information. Anong energy ng person mo? Oh, 9 of Swords. Upright. Meron ditong hindi makatulog, nababagabag. Then 7 of Wands. Okay. May nagsisisi. Ako nakikita dito. Kumbaga, hindi niya alam kung paano maayos yung problema. 10 of Swords. Then, Knight of Cups. Ayan. Give me more information. Anong energy ng person mo ngayon? Hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya piliin niyo na lamang kung ramdam mo ito yung person mo. Okay? Meron ako nakikita dito na Gemini, Aquarius, Libra, Virgo, Capricorn, Taurus, The Star. Lumabas ang The Star. Ikaw yung kanyang wish. Yan. Meron akong nakikita dito ng Gemini, Aquarius, Libra, Scorpio, Cancer and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, Taurus. Actually, lahat andito na, okay? Tingnan natin kung ikaklaro natin to kung bakit lumabas tong 7 of Swords upright. Give me more information. Bakit lumabas tong 7 of Swords upright? Okay, start na tayo. Dito sa 7 of Swords upright, nafe-feel ko dito no na lumabas ang King of Wands upright. And 8 of Wands reverse. Lumabas ang 7 of Swords upright. Then sinabayan ng King of Wands and 8 of Wands. Then reverse. Nafe-feel ko dito no yung yung panluloko. Yan. Meron ditong nag-traitor sa'yo, nanloko sa'yo. Kumbaga nun, meron din ditong ginusting, silent treatment. Meron siyang ginawang lihim na nag-traitor sa'yo. Na kung saan nafe-feel ko dito na nagpapagal to sa iyong nararamdaman. Okay? Kumbaga sa ginawa sa'yo ng tao nito, nakikitaan ko dito na nahirapan ka eh. Kumbaga, yung tipong ikaw energetic ka, natural kang
natural yung pag-uugali mo, masayahin, hindi ka nawawalan ng pag-asa, then tapat ka, pero na-encounter mo dito yung taong niloko ka, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na hindi to balanse para sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito, dahil sa mga pangyayari, nakaramdam ka dito ng mabagal na pagtakbo ng kabuhayan mo. Kumbaga, kasi mahal mo tong tao na to, then niloko ka. Kumbaga, dapat dire-diretso yung daloy ng trabaho mo, na-stuck ka. Kumbaga, uh, nawala yung mga ideas mo. Kasi, nakaramdam ka dito ng tinrider ka, parang pinanghinaan ka ng loob dito na kung saan nagpa-delay para sa iyo yung mga posibilidad na parating na oportunidad para sa iyo. Kasi dahil sa naramdaman mo ditong pain, kasi may panlulokong ginawa, maraming na-delay na oportunidad na parating sa iyo dahil sa tao na to, okay? Kumbaga na-stuck ka meron ditong na-stuck sa sitwasyon. Pero ganun pa man kahit meron tong ginawang masama sa'yo, dahil likas ang pagiging malakas ang loob mo, pagiging leader mo, no? Meron ditong likas ang pagiging pinuno kasi lumabas ang King of Wands. Kumbaga, nakikitaan ko din dito na kahit may panluloko dito, nakabawi ka, okay? Mabagal nga lamang. Kumbaga, hindi agad-agad na ikaw ay biglang nakabangon muli, pero nakabawi ka dito ng mabagal. Pero ganun pa man nafe-feel ko din dito na dahil sa pagiging mong hindi ka sumusuko dahil sa mga nangyayari sa'yo, kahit na-stuck ka panandalian, humanap ka pa rin ng paraan parang mabangon mo muli yung sarili mo. Ituloy nakikita ko na kung saan hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kasi likas na sa'yo yung ugali na matumba ka man, humahanap ka ng paraan para mabangon mo muli yung sarili mo. Okay, ito lang yung nakikita ko dito. Then dito sa Five of Pentacles, upright. Okay, nakikita ko dito sa Five of Pentacles, yung tipo na yung person mo dito nag-overthinking to. Nakikitaan ko rin dito, nahihirapan to sa financial. Dahil sa ginawa sa'yo dito, dahil may panlulokong ginawa, nakikitaan ko dito na mas naging mahirap sa kanya yung sitwasyon, okay? Yung akala mo, ang tipong akala mo, dahil niloko ka dito, akala mo masaya yung person mo. Hindi, kasi nahihirapan siya sa kanyang pamumuhay. Kumbaga, hindi sumusobra yung kita niya. Nafe-feel ko dito na feeling defeat siya sa nangyari, okay? Kasi nakikitaan ko dito yung person mo napaka-moody or pwede rin na troublemaker. Kumbaga, dahil sa mga pangyayari nito, kasi nagigipit siya eh. So, ibig sabihin, kahit nagigipit siya ng ganito, hindi to makaisip ng paraan para maiahon yung kanyang sarili. Alam mo yun, tipo na nagiging siyang moody, magagalitin dahil nga gipit eh. Kumbaga nakikitaan ko dito na kinukulang yung kanyang kaperahan, hindi sobra. Kumbaga, pwede ring sabihin na meron siyang pinagkakautangan, na kung saan nagiging siyang maiinitin yung ulo. Okay? Meron kang person dito na Virgo, Capricorn, Taurus, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Nagigitong maiinitin ng ulo dahil sa kagipitang nararamdaman niya kung paano niya mababayaran yung kanyang mga utang. Pwede kasi sabihin na meron siyang mga kautangan or nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon kasi meron ako nakikita dito may sakit. Okay? Maybe meron tong yung pera niya kaya siya nagigipit, pinangaano lamang din niya sa kanyang sakit, yung tipong pambili ng gamot. Okay, ito lang yung nakikita ko kaya medyo gipit tong tao na to. Pero ganun pa man nakikitaan ko dito na nag-iisip na to.
Okay, meron siyang nararamdamang takot. Pero ganun pa man nafi-feel ko dito na okay na yung kalagayan mo dito sa King of Wands. Kumbaga, kahit medyo mabagal yung nangyayari sa'yo in the past, medyo nakaka-move on ka na, no? Okay na yung iyong okay na yung iyong pamumuhay, na ibangon mo muli yung sarili mo. Pero tong person mo dito, dahil sinaktan ka niya, kasi nakikitaan ko rin dito yung unrequited love, mas mahal mo tong tao na to kaysa siya. Kumbaga, mas mahal mo siya. Ito lang nafe-feel ko. Hindi balanse. More nagmamahal ka sa tao nito kaysa sa kanya. Kaya lang, ang nangyari dito, dahil dinaya ka dito, yung pagmamahal na inalin mo dito sa tao na to, unting-unting nawawala. Okay? Ayan lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin dito sa Ace of Wands reverse. Okay? Meron ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. So, kumbaga itong tao na to, no, na lack of opportunity siya. Kumbaga walang masyadong blessing na dumadating sa kanya kasi lumabas si Ace of Wands reverse. Walang offer. Pwedeng sabihin na walan siya ng trabaho. So, nakikitaan ko rin dito na yung person mo, kung nagtatrabaho man siya, kasi hindi naman halos lahat pare-pareho kayo ng nangyayari sa person. Yung iba sa inyo, yung person nila ay nagkakaroon dito ng lack of focus sa kanyang ginagawang trabaho. Kumbaga, hindi siya makapag-concentrate. Then, yung iba naman, nakikitaan ko dito na may mga plano siya na gustong gawin, pero hindi dire-diretso, may delay. Na kung saan itong person mo, nakakaramdam siya ng takot sa pagbabago dahil sa kinararanas ng kanyang kapirahan, okay? Then nakikita ko din dito, meron kang person dito na kahit sobra yung pagtatrabaho niya, nag-OT na, overwork siya, ganyan, pero kulang at kulang pa rin. Kumbaga, hindi sumosobra. Dahil doon, nakakaramdam to ng naboboring siya sa kanyang ginagawa. Pwede rin sabihin na kaya siya nakakaramdam ng ganito dahil sa ginawa niya sa'yo, panloloko. Kumbaga, sabay-sabay yung hindi siya siniswerte sa kanyang kapirahan. Ito na yung nakikita ko dito. Na kung saan itong taong ito, feeling stuck sa nangyayari sa kanya. Kumbaga, hindi to makapag-concentrate. Ayan, dahil siya talagang low budget siya. Ganon, talagang hindi sapat yung pera niya. Okay? Kasi kung makikita mo dito sa mga card mo, lumalabas talaga halos lahat na merong dinaranas siyang problema dahil lumabas si Ten of Swords, then Seven of Wands, and the Nine of Swords. Kumbaga, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Wands and Ten of Swords, then sinabayan pa ng Nine of Swords. Ayan. Nafe-feel ko dito, siya yung tipo ngayon na nakakaramdam ng hindi ito nakakatulog. Kumbaga, pwedeng sabihin na meron ditong nagsumpa or meron ditong nagalit na tao na kung saan nare-receive niya yung mga kamalasan na nangyayari sa kanya na kung saan hindi siya nakakatulog sa sitwasyon. Pwede rin kasing dito na meron ditong sumpa sa kanya dito sa Ten of Swords, okay? Kasi itong tao mo dito walang proteksyon. Ito lang yung nakikita ko, wala siyang protection Kumbaga, kaya mabilis yung gawa sa kanya dito. Nare-receive niya ng mabilisan na kung saan yung emotion niya dito ay tinitira, okay? Kumbaga, nalulungkot, may pagkabalisa, hindi makatulog. Kasi meron dito ako nakikita na taong nagagalit sa person mo na kung saan ito yung nararanasan niya. Okay? Hindi halos lahat ha. Kasi pwede rin kasing sabihin na meron ditong mangko na gumagawa or may black magic na gumagawa sa person mo. Kaya hindi niya makita yung daan
para makawala dito kasi yung kanyang protection dito ay hindi, alam mo yun, yung tipo na wala siyang protection. Puwede ko rin kasing sabihin yung person mo dito hindi siya masyadong madasalin, kaya mas mabilis ang tama sa kanya ng ginagawa ng mangko or puwede ring sabihin na meron ditong gumawa ng sumpa sa person mo kung bakit siya nai-stuck sa sitwasyon. Meron ditong lumuluha, nababagabag, hindi makatulog sa kanyang nangyayari. Puwede rin kasing sabihin na meron ka ditong sinambit sa person mo na kung saan ngayon niya nare-receive, okey? Pero ganun pa man masama kasi yung magbigay ng masamang panalangin kahit gaano pa ka kasama yung ginawa ng person mo kasi meron din yang effect din sa iyo. Kung hindi mo pa lang siya nararanasan ngayon, darating at darating yung effect. Hindi ba siya matapos yung cycle? Halimbawa galit na galit ka sa person mo, nakapagbitaw ka ng masasakit na salita. Although, nare-receive nga yun ng person mo kasi karma nga niya yun, pero meron ka ding karamang marireceive dahil nanalangin ka din ng masama sa person mo. Kaya mas mainam tanggalin mo din yung galit mo sa person mo kung nakapagbigay ka man ng hindi maganda sa tao na to, nakapagsambit ka man ng masasakit, kailangan na tong maputol kasi hayaan mo si universe yung mag-judge sa person mo, hindi yung ikaw yung mag-judge sa person mo. Okay? Kumbaga yung justice dito ay hindi sa'yo dapat manggaling, kundi hayaan mo si universe ang gumawa ng justice para sa person mo nang sa ganun clear yung energy mo. Kasi once na ikaw yung nagbanggit ng masama about dun sa person mo at na-receive yun ng person mo, meron ka ding kaakibat na balik din to sa'yo. Okay? Hindi mo pa lang to nare-receive pero may darating na marireceive mo din yung kaakibat na binanggit mong masama sa person mo kasi nagbanggit ka din ng masama. Kaya mas mainam huwag kayong kung gaano pa kasama yung ginagawa ng person mo dito sa'yo, hayaan mo na lang, ipagpasa-Diyos mo na lang. Mas mainam ipanalangin mo na lang siya na maging matuwid yung person mo nang sa ganun mas positibo yung parating sa'yo kasi hindi ka nanalangin ng masama sa person mo. Okay? Kasi ito lang nafe-feel ko kasi once na ikaw ay nagbabanggit ng masama, meron ka ring marireceive dyan na masama kasi nagbanggit ka ng masama Kaya mas mainam, palayain mo yung sarili mo sa sitwasyon, ipagpasa Diyos mo yung mga nangyayari at manalangin ka na merong mas magandang biyaya na dumating sa'yo. Kasi kahit nasasaktan mo, kahit naranasan mo tong pain, hindi dahil yan para masaktan ka, kundi may dahilan si God kung bakit ka inalis sa tao na yun. Okay? Ito na yung nakikita ko. Dito sa Nine of Cups, meron ditong Two of Cups and Three of Pentacles. Knight of Cups. So itong tao nito meron ditong nakikita ako yung iba sa inyo nag-divorce, break up. Pero itong tao nito, babalik muli sa Nine of Cups. Meron ako nakikita ditong Scorpio, Cancer, and Pisces, Virgo, Capricorn, and Taurus. Kasi itong tao nito yung naranasan yung breakup dito, hindi siya naging hindi siya naging mapanatag, hindi siya naging mapayapa. Dahil doon gusto nitong bumawi, gusto nitong humingi ng tawad sa iyo. Then nafe-feel ko din dito marami siyang natutunan sa nangyari sa connection ninyo. Dahil doon gusto nitong bumawi, gusto nitong makipag-teamwork sa iyo. Pero ganun pa man nasa iyo pa rin yung desisyon kung hahayaan mo tong tao nito na bumalik sa iyo. Okay? Meron ditong the star. Meron kang hiling na matutupad dito. So, nakikitaan ko rito na meron ditong success, tagumpay, kahit marami kang pagsubok na nararanasan meron pa rin blessing na parating sa iyo. Kumbaga tinatanggal ka sa mga masasakit na pangyayari para ma-receive mo itong blessing na ipagkakaloob sa iyo. Okay? Kaya mainam, tanggalin yung galit. Tanggalin yung galit kasi once na nagpakulong ka sa galit, diyan na mag-uumpisa diyan na mag-uumpisa na iitim yung budhi mo, iitim na kung ano masasamang kaisipan ang masasabi mo sa tao na yon dahil nababalot ka na ng galit Kaya mas mainam pakawalan yung sarili mo sa galit at hayaan mo si God na yung kumilos para sa'yo. Kung ikaw man ay ginawa ng hindi maganda, may dinaya ka, niloko ka, in-scam ka, ipagpasa Diyos mo na lang kasi ang Diyos ay hindi natutulog. Kahit may nawala sa'yo,
meron yang darating na mas higit, doble-doble pa yung swerte na ipagkakalob sa'yo. Kumbaga no, sa 100%, 10% na wala sa'yo, pero ibabalik sa'yo ni God yung siksik at liglig at umaapaw na biyaya, katumbas dun sa nangawala sa'yo, okay? So, tingnan mo, lumabas dito ang Ace of Pentacles upright and Five of Cups reverse. So, nakikitaan ko din dito, no? So, lumabas ang forgiveness. Di tama yung sinasabi ko. Lumabas yung forgiveness. Kailangan mo dito magpatawad. Tanggalin mo yung galit, ano? Mag-healing ka sa connection na nangyari sa'yo. Kasi once na nag-healing ka at natanggap mo na, napalaya mo na yung sarili mo, huwag ka magtanim ng galit sa person mo. Hayaan mo siya. Ipagpasa Diyos mo na lamang tong tao na to. Asahan mo ang blessing patungo sa'yo. Doble-doble pa. Ito lang yung nararamdaman ko kasi nasa yung the star. Ikaw yung may hawak eh. Kaya mas mainam ano, palayain mo yung sarili mo, hayaan mo si God yung kumilos para sa'yo. Kasi hindi natutulog si God. Hindi natutulog si God. Kumbaga ano, yung salita niya ay buhay. Na kung saan ano, once na nagtitiwala ka sa Kanya, talagang ipagkakaloob niya talaga yung mga hinihiling mo. Okay? Kumbaga ano, sa 34:7, yung aking Psalm 34:7, ano, delight yourself to the God and He will give the desires of your heart. Okay? Ace of Pentacles upright. So, ito yung sinasabi ko. Tinan mo ha, lumabas to ha. The star, matutupad mo yung hiling mo. Marireceive mo ito. Tanggalin lang yung galit, okay? Patawarin mo yung person mo. Mapatawad mo siya pero hindi mo nabalikan. Kumbaga napatawad mo na siya para makawala ka sa emotion mo, sa iyong mga masasakit na karanasan, patawarin mo siya. At dahil once na napatawad mo na to, dyan papasok yung pag-asa patungo sa'yo kasi napatawad mo na at makaka-moving on ka na. After mo maka-moving on, ano, dyan napapasok yung healing. Yung maghihilom yung puso mo, ihilumin ni God yan, makakawala ka sa ganyang pakaramdam, at dyan papasok tong Ace of Pentacles. Meron dito new abundance na parating sa'yo. Okay? Money is coming. Dire-diretso ang dalin ng pera sa'yo kasi nagpatawad ka eh. Hinayaan mo na lang at nagtiwala ka kay God. Kaya mas mainam ano, yung justice ay huwag magmula sa atin. Yung judgment wag din magmula sa atin. Hayaan natin kasi once na si God na yung kumilos para sa'yo, yung justice ni God, judgment ni God, yan God. Okay, sorry, nautan na naman ako. Yung justice ni God and yung judgment ni God ang kumilos na ano, ito yung nakikita ko. Once na ito na yung kumilos na para sa'yo, dyan na papasok yung abundance. Kasi nagpatawad ka eh. So, ibibigay niya na yung offer. Ibibigay na ni God yung blessing para sa'yo. Kasi, ito yung consequence eh. Kumbaga, tinetest ka dito. Magpapatawad ka o ikukulong mo yung sarili mo sa galit dahil sa ginawa ng tao na to sa'yo. Pag hindi ka nagpatawad, stuck ka. Sinakop ka pa ng galit. Pero once na ikaw ay nagpatawad, ito yung ibibigay sa'yo. Okay? Kung may kita mo, i-offer na sa'yo. Money is coming, stability, business opportunity. At ang pera, papasok sa'yo. Okay? Magkakaroon ka dyan ng mga oportunidad. New abundance. Kasi ito lang naman yung ito lang naman yung pagsubok sa'yo. Magpatawad ka o hindi. Okay? Ito na yun. Once na nagpatawad, ito yung offer niya. Matutupad mo yung hiling mo. Magmo-moving on ka. Makakalaya ka na sa sitwasyon. Pero once na nagpatawad ka, at ikaw ang din na nag-judge sa person mo, ikaw din yung gumawa ng spell, something kulang or something na kung ano-ano pa man, ito rin yung marireceive mo. Okay? Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Kaya dalawa lang naman yung choice dyan eh. Magpatawad. Pag nagpatawad ka, may blessing. Pag hindi ka nagpatawad, stuck ka sa sitwasyon. Yun lang yung dito eh. Kumbaga si God, binibigyan ka dyan ng choice sa desisyon na gagawin mo. Ayun. Tingnan pa natin kung ano yung mensahe pa sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Give me more information. Ano yung mensahe pa sa'yo? Message of love. So, ayan o. Pag-ibig.
Kumbaga, no, iti nagpapahiwatig na once na ikaw ay nagpatawad, iyan ay pagmamahal din eh. Kasi ang Diyos nga mapagpatawad eh. Kumbaga, no, tayo marami tayong mga kasalanan, pero ang Diyos ay nakabukas ang kamay para patawarin tayo. Ang Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya, okay? Give me more information. Meron ditong 34 years old. So, di ba lumabas forgiveness, yung topic natin, forgive, pagpapatawad, lumabas siya, forgiveness, kumbaga no, confirmation, lumabas sa card, pagpapatawad, hinihikayat ka dito ni God na magpatawad ano, kasi once na ikay nagpatawad, dyan papasok yung love, good opportunities, money is coming, new abundance, at magiging malaya ka sa sitwasyon, okay? Ayan. Hihilom ka na ng lubusan. Ayan. Tingnan pa natin. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Oh, submission. Lumabas ang submission. Ibig sabihin, surrender mo na lahat-lahat. Okay? Magtiwala ka sa taas. Just trust the process. Kumbaga, surrender mo kay God. Kasi once na ikaw ay na-surrender mo yan, kahit mga masasakit na karanasan, na-scam ka man, halimbawa, na-scam ka man, kunyari sa 100,000, no, 10% na-scam ka man, pinagpasa Diyos mo na lamang, alam mo, mas doble yung darating sa'yo, triple, fourth, tawag ito, basta doble, okay? 10 times yung biyayang parating sa'yo, kasi hinayaan mo na lang eh, kumbaga, ipinagpasa Diyos mo na lamang yung tao na yun na nandaya sa'yo. Kasi, alam mo ba, yung mga nanloko or something na in-scam ka, niloko ka sa pera, sa tingin mo ba, magiging silang masaya pag na-receive mo yung perang yun? Hindi, mauubos din lang yun sa wala. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Anger. So, galit ka, okay? Galit ka. Huwag kang magpasakop sa galit, okay? Ito yung sinasabi sa'yo. Huwag kang magpasakop sa galit. Magpatawad ka. Okay? Mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Magtiwala ka sa Kanya. I-submit mo lahat. Lahat. Yung mga nararamdaman mo, yung pain mo, yung hinanakit mo, ibuhos mo. Pumunta ka sa kwarto, magdasal ka, manalangin ka. Kausapin mo si God. At once na nakausap mo yan at nailabas mo, ang sarap sa pakaramdam. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.